sa pangalan ng aming Diyos na makapangyarihan, si Yahweh. Ito ang aking panlaban sa iyo. Sabay tinula. Tinamaan sa noo. Bagsak. Hindi niya tinignan yung laki ni Goliath. Huwag niyong tingnan yung China. Iniingatan ng Diyos ang Pilipinas. Kahit maliit lang ang bansang ito, pero tandaan ninyo, nasa kamay ni Yahweh El Shaddai ang bansang Pilipinas. At ang sasaling sa bansang ito, ang kalaban nila ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hello? Sa lumang tipan pa lang, may propesiya na ang Diyos sa bansang ito. Tandaan nyo. Rejoice, people of God. Mga Pilipino, maggalak tayo at magpuri. Pag binasa ninyo ang Isaiah 24 verse 15, sinong tinutukoy doon? Pilipinas. Basahin nyo pag-uwi nyo sa bahay. Dito sa Far East, sino ang pinakamaraming pulo? Bukuntani, Pilipinas. Sino pong tinutukoy niya? Magalak kayo. Sa silangan, magpuri kayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga dulo ng mga pulo ang silangan. Sino yun? Tayo. Kaya nga, tignan nyo, during the time of Manuel Quezon, nung ang mga Israelita tinataboy ng mga bansa, walang pumupugpog sa kanila. Sino lang po ang bansang pumupog? Pilipinas. At noon, muntik nang patalsikin si Quezon ang kanyang mga kasamahan. Kasi bakit? Inilalagay doon nila sa alanganin ang Pilipinas. Inilalagay niya sa alanganin ng Pilipinas. Kasi bakit? May banta na ang lahat ng kukup sa mga Hudyo na bansa, kakalabanin nila, gigirahin nila. Pero hindi natakot si Manuel Quezon. Kinukup niya ang mga Israelita kasi bakit? Lingid sa inyong kaalaman, pag sinuri ninyo po ang buhay ni Manuel Quezon, pag na-research nyo, nagbabasa siya ng Biblia. May alam siya sa salita ng Diyos. At ang isang tinatandaan ni Manuel Quezon, alam niyo kung ano? Yung pangako ng Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 15, ang magpala sa'yo, pagpapalain ko, ang susumpa sa'yo, susumpain mo. Hello? See? Sino pa ang isang makapangyarihang bansang kinugkop ng Pilipinas? During the time din, Quezon, sino pa? Russia. Saan niya pinatira? Sa Borongan, Samar. Kaya tignan nyo, nang hinihimok ng China ang Russia, nagkirahin tayo, pumayaw ang Russia. Kasi bakit? Hindi sa utang na loob. Mga kapatid, may Diyos ang Pilipinas. At ang Pilipinas ay para lang kay Yahweh El Shaddai. Amen? So, don't be stressed with the situation. Ano man yung mga kinakaharap natin, kahit gaano kalaki ang mga pagsubok at problema, huwag niyong tignan yun. Ano yung pangako ng Panginoon? Makinig kayo. Matthew 6:33. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pag-arian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Narinig niyo po yan? Narinig po ninyo yan? Ano ang susi? Lagi nating unahin pag sumakitan ang paghahari at katwiran niya sa buhay natin. Paano ang paghahanap ng katwiran at paghahari ng Diyos? Ganito po yan. Ganito po kasi ang ginagawa ko. Lagi ko pong iniisip, pag ako'y nagising sa panibagong araw, Lord, paano ako magiging pagpapala sa aking kapwa? Kahit sa maliit na paraan. Wala akong pera, wala akong yamang pinansyal. Ay gagawin ko, ipapanalangin ko. Prayer. Panalangin mo yung mga kapitbahay mo.
Baguhin ng Diyos ang puso't isip nila, malaking bagay po yun na hindi nila alam. Kaya tama yung sabi ni sister, may intercessory prayer kayo dito, maganda po yun. Mga kapatid. Paano natin hahanapin at susumakitan ang paghahari ng Diyos? Yung hindi ako maging kabigatan ng damdamin ng kapwa ko. Yung hindi po ako maging pasaway, pabigat ng damdamin. Hello? So, ibig sabihin, hindi ako magiging perwisyo. Na po? At hindi yan alam ng marami. Lalo na po yung mga naninigarilyo, hindi nila alam nakakaperwisyo na sila. Kasi yung usok ng sigarilyo, dun sa mga hindi naninigarilyo, masama po ang dating nun sa kanilang kalusugan. Kaya anong nagiging nangyayari? Perwisyo ka. Hindi ka nakakatulong. So kapag sinabi mo sa Diyos, Lord, gusto ko maging pagpapala, tutulungan ka ng Diyos. Ilalagay nga sa isip at puso mo para hindi ka maging permisyo. Huwag kang maninigarilyo sa mga lugar na maraming tao. Gusto mo, doon ka na lang sa CR nyo. Kung hindi mo talaga yan maiwasan. Hello? Diba? Sa paanong paraan pa? Kung sa pamilya, miyembro ka ng PAL, sikapin mong makapagtrabaho. Kesa naman ikaw ay palamunin, palaasa, palahini. Diba? Hindi yan pagpapala eh. Kabigatan niya ng damdamin. Yung hindi ka maging pabigat sa damdamin ng mga magulang mo, ng iyong mga mahal sa buhay, malaking biyaya yun sa kanila. Kung wala ka mang trabaho, tumulong ka sa bahay, mag-ayos-ayos ka. Yung mga sira ninyong mga bubungan na tumutulog, gawin mo. Pagpapala ka. Amen? Maraming paraan para maging pagpapala. Yan po ang paghahanap ng katwiran ng Diyos. Yung huwag kang magkalat para maging sanhi ng pagbara at bumaha. Kapag nakakita ka ng kalat dyan, damputin mo na, walisin mo na kahit hindi mo kalat. Paghahanap yun sa katwiran ng Diyos. Minsan kasi tayong mga Pilipino, katwiran natin, ay, kalat nyo na yan, yaman mo sila dyan. Pero hindi mo naisip, pagka umulan, bumaha, tinangayan, damay ka rin. Tama mali? So mga kapatid kong minamahal, don't be stressed with the situation. Sa Diyos, meron tayong pag-asa. Hindi tayo mabibigo. Amen? Sa Diyos, lang natin masusumpungan, mga kapatid, ang tunay na kaligayahan ng ating buhay. No po? You can find happiness in God. Sa Diyos lang natin masusumpungan. Awit 37 verse 4, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. So, ito po yung mga dapat nating gawin para hindi tayo ma-stress at humaba ang ating buhay. Don't be stressed with yourself, brothers and sisters. Don't be stressed with somebody. And don't be stressed with the situation. Amen. 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 Tayo po tumayo. At sa pagkakataong ito, lumapit po tayo sa Panginoon na sa atin ay patuloy na nagmamahal. Hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinababayaan. Hallelujah. Kasama ka
siya'y laging tapat sa buhay mo. Huwag kang mangangamba o mabalisa, huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka nag-iisa, may kasama ka. Siya'y karamay mo sa tuwi-tuwi na. Si Jesus, di ka pababayaan. Si Jesus, di ka iwanan. Siya'y kasama mo, pagkaparamay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Si Jesus, di ka pababayaan. Si Jesus, di ka iwanan. Siya'y kasama mo, kalakalamay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Kaya huwag kang mangangamba. Aming Diyos na nasa langit, salamat po sa patuloy na pagmamalasakit mo sa amin. Sa kabila ng amin naman pong patuloy na paglaban sa kalooban mo, sa amin pong pagsalansang sa iyong kalooban, patawarin mo kami. Tunay nga, Panginoon, napakasimple lang naman ang iyong mga itinuturo sa amin, na para din naman po yun sa amin. Salamat sa hapong ito sapagkat tinuturuan mo kami kung paano hahaba ang aming buhay. Kung ano po, Panginoong, lalakas ang aming katawang lupa na iyong pinagkatiwala sa amin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, higit sa lahat, salamat sapagkat patuloy mong pinalalakas ang aming spirito, ang amin pong pananampalataya, upang patuloy kaming makaugnay sa iyo. At patuloy kami, Panginoon, malayang makapaglingkod sa iyo. Without hesitation, without reservation. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami magawa namin ay ang ayon sa kalooban niyo. Magawa namin, Panginoon, ay ang mga bagay na nakapuon sa mga bagay na makalagi. Hindi yung gusto namin, Panginoon, na masunod, kundi ang gusto mo sa buhay namin. Sapagat ikaw naman nakakaalam na mga panukala ang inihahanda mo para sa ikabubuti namin upang lulutan kami ng pag-asa sa hinaharap. Dalangin ko po ang lahat ng naririto ngayon na humaharap sa mga hamon at pagsubok. Lord, tulungan mo kami i-apply ang mga puntos na ito sa aming mga buhay na tinuro mo ngayong hapon upang aming mapagtagumpayan yung mga nang-i-stress sa amin at kami naman po ay humaba ang buhay dito sa daigdig. Sapagkat kalooban mo na humaba ang aming buhay. Kalooban mo na kami po, Panginoon, ay managana. Kami po, Panginoon, ay pagkaroon ng karangalan. Pagpalain niyo po ang gawain nito. Pagpalain niyo ang inyong mga manggagawa. Patuloy niyo silang bigkisin ang iyong pagkakaisa, pag-ibig. Pagpalain niyo po yung mga taong tumutulong sa gawain ito. Behind the curtain, Lord, anonymously, silently, ay patuloy na nagbibigay ng kanila po, Panginoong, tulong sa iyong banal na gawain. Bless them indeed. Hindi ko sila kilala, pero kilala mo sila, Panginoon. Pagpalain mo rin po, O Diyos, ang mga nagdiriwang ng kaarawan sa buwan na ito ng Mayo. Lord, si Sister Marilyn, Amba, gayon din po Sister Dina. Lord, pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay paglilingkod. Sinasamahan ko sila sa kanilang mga pangarap sa buhay para sa kanilang mga mahal sa buhay.
Kung ito naman po'y makabubuti at hindi makasasama, so be it, ipagkaloob mo sa kanila. At lahat din po ng kapatid ko na may karaingan at kahilingan ngayong hapon, na nakataas ang kanilang mga prayer requests, ang kanilang mga daladalahan, handbag, wallet, kasama ng kanila pong mga papeles, dokumento, maging ang larawan ng mga mahal nila sa buhay na gustong abutin ng iyong mapagpalang kamay. Lord, pagpalain mo po ang lahat ng ito. At dalangin ko pong maging contact point ito ng iyong kapangyarihan upang ang lahat ng nais mong maabot ng mga pagpapala ay maging extension ng iyong kamay ang aking mga kapatid sa pamamagitan ng mga sangkap na ito. At mula naman po sa kayamanan mo sa langit na hindi nauubos, ibuhos mo ng masaganang pagpapala sa buhay ng bawat isa. At kami rin po ay nakikidalamhati at nakikiramay sa pamilya ng aming pong kapatid na pumanaw na ngayon ay nakalaga ang kanyang buong labi sa lugar na ito. Tulungan niyo po ang kanilang pamilya, ang kanilang sambahayan, na harapin ng mayroon po Panginoong pagtitiwala sa iyo at higit sa lahat may katatagan at kalooban ang kanilang pong kinakaharap ng mga pagsubok. Kayo pong pumatakbo ng kanilang pangangailangan, financially, physically, and spiritually. O Diyos, lahat ng iyong mga manggagawa at lahat ng naririto ngayon, selyuhan ang iyong banal na dugo, lalo na ang mga mahal namin sa buhay, upang hindi kami masaling at magalaw ng kaaway. Ang aming bansa, maliit man, pero malaki ang Diyos na aming sinasandigan. Sa iyo pong mga kamay namin dinidepende ang bansang Pilipinas. Sa iyo pong mga kamay namin, Panginoon, ipinakukubli ang bansang ito upang hindi ito masaling at magalaw ng kaaway. Sa pangalan ni Jesus ng Nazareth, pagpalain kami sa aming pag-uwi. Lahat kami makauwi ng safe and sound. Salamat din sa buhay ni Brother Ben Amba. Continue to bless him, guide him. Lord, sa lahat ng area ng buhay niya, patuloy mo siyang pangunahan. At ang kanilang buong pamilya, patuloy mong katagpuin sa lahat ng kanilang needs. In all aspect, physically, financially, emotionally, mentally, spiritually as well. In Jesus' name we pray, in the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Everybody shout! Amen! Everybody shout! Amen! Sabihin niyo, ako ay hindi na magpapa-stress sapagkat kalooban ng Diyos bumaba ang buhay ko. Anong sagot? Amen. So huwag na kayong magpapa-stress. Amen ba? Alam niyo na po ang susi. God bless you all. I love you with the love of the Lord. Thank you, choir. God bless you. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Malinaw po ang mensahe ng ating Diyos na buhay na isa sa sanhi na mapabilis ang buhay sa daigdig ay yung magkaroon po tayo ng stress sa buhay. Iba't ibang sitwasyon na ibig talaga ng kalaban na hindi natin gaanong maranasan yung biyaya ng Panginoon. Kaya samot-saring stress ang ipinahintulot na maranasan po natin. Subalit, higit na mabuti ang Diyos dahil siya po ang pag-ibig, hindi malirip na pagmamahal niya sa atin. Yung kanyang concern po sa atin ay binahagi sa gabing ito, sa hapong ito, mga paraan kung paano natin maiwasan, ma-stress nang sa gayon ang buhay na pahiram niya sa atin ay patuloy po nating maranasan yung kagandang loob ng Diyos sa ating mga buhay. Maraming salamat mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Kayo nakatunghay po sa ating online live streaming. Ako po'y umaasa na ang pagpapala ng Diyos ay inabot kayo na higit pa sa inyong mga inaasahan sapagkat sabi nga ng Biblia, magagawa ng Diyos ang higit pa sa mga bagay na ating hinihingi. Kaya asahan po ninyo mga kapatid na labis-labis ang pagpapala na ipagkaloob ng Diyos sa inyo. May purpose po diyan upang kayo ay maging daan ng pagpapala naman para sa ating kapwa. Kaya maraming salamat, count your blessings at sa darating na Biyernes muli tayo ay sama-sama para sa gawain ng ating dakilang Diyos na buhay. Pakishare po yung video po natin upang higit na marami po ang abutin sa napakagandang mensahe po ng Panginoon na maiwasan po natin ang ma-stress sapagkat sapat ang biyaya ng Diyos
para mapagtagumpayan natin yung iba't ibang sitwasyon ng stress sa ating buhay. Ako po ang inyong lingkod, kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, Brother Ben Amba, mula po dito sa Damka Chapter ng Old Santa Misa, Manila. God bless, count your blessings. Signing off.